welcome again sa Malayang Podcast. At ako nga pala si Brother David at kasama ko ngayon ulit si Ulit si Stephen, ang guest ulit. Yan. So napaka mainit ang topic ng tithing sa last natin. Madaming nagagalit. Halo-halo po at sila. Madaming nagugustuhan, no? Nakita ko nga sa Facebook 108 o 100 plus nag-share. So ibig sabihin, madaming nag-agree, madami din nagdi-disagree. So bakit ba natin ginagawa itong ating podcast is dahil for one is documentation ko to nung aking mga natutunan at yung mga bagay na kinorek ko din kinorek ni Lord, no? Na mga doktrinang mali na natutunan, nalaman ko ay mali pala to. No. Ganyan. Na mga realization. At the same time, this is my role sa body ni Christ sa church na magturo, no? Magturo at i-share itong mga nalalaman. Kasi in order para, alam mo Stephen, kapag ka nagtatanim ka kasi, hindi naman pwedeng magtanim ka lang bigla eh. Opo, pag-iisip. Kapag di ba may palay, di ba? Galing ka ako sa farm ng isang araw. Bago makapagtanim, kailangan ibungkal mo muna. I-uproot mo lahat ng weeds. Kailangan no? Sabi nga ni Pastor Edmond sa akin noon, no, bago tayo makapagtanim ng maayos, kailangan tanggalin mo muna lahat ng mga weed. Mga tira-tirang baka tumabo po ulit yun. Pati yung mga damong ligaw. Mga hindi kasi hindi ka pwede magtanim lang kasi pag nagtanim ka kasama yung mga weeds, hindi tutubo ng maayos ang palay mo. Kaya di ba nag-aararo, binabaha yung lugar, binabaha yung tubig para pinapataba mo yung lupa at pinapalambot mo yung lupa bago ka magtanim. So itong tawag dito, doktrina ng tithing, naniniwala ako na may mga nag-message din sa akin na grabe pala ang doktrina ng tithing. Kala nila maliit na bagay lang ang parang okay na, pwede nang bigay na lang. Hayaan mo na lang o iano mo na yan. Hayaan mo na kahit hindi tama yung paniniwala ng iba dito. Okay lang, bigay mo na kasi nakapag-suporta naman to ng simbahan, ganyan. Pero hindi nila na-realize na itong doktrina ng tithing, napaka-destructive nito. Bakit? Ito yung dating parang ipinalit sa unang panahon ng early church. Katumbas nito ay yung circumcision. No, yung circumcision na pinagmamalaki ng mga Hudyo. Kasi parang pagka circumcise ka, ikaw lang yung taong may proof ka na ikaw ay anak ng Diyos sa panahon ng mga Hudyo. Kaya yun yung pinupush nila, yung circumcision group. Ito yung mga kinalaban ni Paul noong time na yon, na pati kay Peter nagalit si Paul kasi naging hipokrito si Peter sa harapan ng mga Gentiles. Kasi mas inuna niya yung circumcision group na nahiya siya nung simula dumating yung mga circumcision group, nahiya siya na sumama sa mga Gentiles kasi nga may kultura ang mga Hudyo noon at katuruan sa Old Testament na pag hindi ka circumcised, wala kang sign ng relasyon sa Panginoon. Yun po yung nila basehan. So ngayon, sa time ngayon, hindi tayo Jew, Gentiles tayo. Ang inaano naman ng mga tao, pag hindi ka tither, hindi ka saved. Yan ang nangyayari doon. Kasi sinasabi niya, wala kang gratitude sa Panginoon. Hindi ka nagbibigay. Wala kang fear of the Lord. Kasi nga, yung tithing gives you fear of the Lord. According to the Old Testament.
No, kapag nagtatides ka, magkakaroon ka ng fear of the Lord. No, pero ang masasabi natin dyan, ultimately, tithing is not applicable anymore sa New Testament. 'Di ba? Ibang-iba. Katulad ng mga binanggit natin before. Siguro ulitin natin para mas maintindihan ng mga tao. Kasi katulad ngayon, ang tithing is not applicable anymore. First, wala nang temple. Wala na yung temple system na Ang temple ni God is yung katawan ng tao. Katawan ng mga Kristiyano. We are the temple of the Holy Spirit. So, paano mo pa ibibigay yung tithes mo sa temple ni God? Ang temple kasi, kailangan pumunta ka dun sa temple mismo. Which is ang ginagawa nila, sinasabi nila, na yung mga church buildings, yun na yung temple. Which is wrong. Kasi, that would be never be a temple of God. Yung mga buildings kaya hate na hate ko ang doctrine ng local church. Kasi pinapalitan nila yung totoong temple ni God ng material na bagay. So, kung ganun ang thinking natin, isipin mo tuloy ang temple ni God, yung church building ng mga churches. Naanlayo dun po sa sinabi na nasa atin. Nasa atin na. Tayo na ang temple ni God. So, ngayon, pag pupunta tayo sa temple, sa church, tinatrato na natin holy. Kasi ang temple ni God, holy. Holy talaga ang temple ni God. Hindi mo masasabing temple ni God yun. Ano pa ba yung ginawa ni Jesus, di ba? So, ang ginawa ni Jesus, dinestroy, tawag dito? Tinuro niya sa Good Samaritan. Hindi, tinuro niya doon sa woman, na Samaritan woman, na there would be one day na hindi mo na kailangan pumunta doon sa bundok to worship God. Kasi nasa sayo ang katawan na natin, ang temple ni God, anywhere you go, you can worship the Lord. So ngayon, ang ginagawa ng mga tao ngayon, dahil iniisip nila may temple, gumawa sila ng temple, altar ni God, na building, nag-worship lang tuloy ang mga tao pagka Sunday. Pag nandun lang sa temple. Siyempre, hindi ko naman sinasabi lahat, no? Madami pa rin mga Kristiyano na nag-worship everyday. And tama po yun. Pero usually, kapag kasi sinasabi niyan, pag hindi ka pumunta ng simbahan na building, sabihin nila hindi ka na nag-worship. Assuming. Diba? Assuming na. So, ganun ang reflection nun. So, tithing is one of the doctrines na connected to that. Kasi tithing is yung nagsusupport doon sa temple na yun, which is hindi naman na temple ni God. Oo. I-apply nga natin yun sa ngayon, ibigay mo sa mga tao. Kasi yung katawan ng tao, yun ang temple. Pwedeng maging temple ni God. Diba? So, ganun yung application nun. At ngayon, at madami pa, naturo na natin yan sa ibang videos. Kung hindi nyo pa po nakita ibang videos, ipapanoorin nyo ulit. Pero meron tayo dito, ang Brother Stephen. Kuya Stephen. mga questions about tithing. Para masagot natin yung mga galing dun, katanungan lang sa comments. Halo-halo. Oo. Yan. So, siguro basahin mo to, Stephen, para yung question lang, So, saan po dito? Yan, ito number 1. So, for number 1, does the New Testament command Christians to tithe? Yan. So, yan, So, kinocommand daw ba ng New Testament ang mga Kristiyano na mag-tithe? Makikita natin sa Bible na walang command sa New Testament na mag-tithe. Meron silang binabanggit na verse, which is Matthew 23:23. Ito, basahin natin. Explain natin. Kailangan ko kasi explain to para maliwanagan na yung tithing hindi applicable sa New Testament. Yan ang talagang
Kasi binabanggit nila, hindi, binanggit ni Jesus na may mag-tithe. May tithes. Basahin natin, no, ulit, para maintindihan yung context. Si Jesus ito, Matthew 22:23. At kausap niya dito, teachers of the law and Pharisees. Ngayon, ang kausap niya dito, pati yung mga nakikinig, mga Hudyo. Sabihin, nandun siya sa lugar ng mga teachers and mga Hudyo. Sabi dito, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spice, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. So yun, no? So sinabi. So ang sinabi ni Jesus ay masyado kayong legalistic. No, sabi siya, wow, warning. Mga kayo, hipokrito kayong mga tatagulugin natin, no, para mas maganda. Sumali, no? Mga hipokrito kayong mga pariseyo, pati mga tagapagturo ng batas. No, sabi niya, mga hipokrito. No, nagtatides kayo sa mga maliliit na bagay, pati yung spices, mint, dill, and cumin. Yung mga maliliit na bagay. Tinatides nila yun. Binibili lang nila lahat yun. Yung alin, sir, parang maliliit na lang. Maliit. Yung mga let's say, paminta, ganun. Oo. Yun lang yun. Inaano nila yun. Hindi lang, lahat. Lahat po nung pati yung mga yun, tinatides nila. Oo. Talagang pinagtsatsagaan nila yun. Right, hanggang doon po. Ganon. Ganon sila ka-religious sa pagtatides. Ayun yung ibig sabihin ni Jesus dito. Grabe kayo ka-religious sa pagtatides. Pero, ang sama ng ugali nyo. Ganon yung sabi na. Kasi, nine-neglect nila yung justice, mercy, and faithfulness. Which is sinabi ni Jesus, more important matters. So, ang tithing, hindi siya more important. Hindi siya importante. Kumbaga, tithing, nilamang nila dun sa tunay na karakter nila eh. Oo. Nilamang nila sa dapat na ginagawa nila. Naging ngayon yung basehan po nila yung tithing. Oo. Diba? So, ganun din sila ngayon. Diba? Ganun yung mga ngayon. Diba? Tithes na. Madami dyan mga Kristiyano, tither ako. Malinis na ako. Ang sama ng ugali. For example, may mga business owner dyan, no? Mga Kristiyano, tither ako, magaling akong mag-tithes. Kasi may pambayad sila. Matalaki yung kinikita nila. Pero pagka nagpapasweldo sila, liit. Liit. Hindi lang, late lagi. Tapos ang sama-sama ng ugali. Walang mercy, walang justice, walang faithfulness. So, para saan pa yung pagtatithe mo kung wala ka namang mga karakter na gano'n? Kung hindi ka mabait sa tao, hindi ka mabait sa pakikitungo mo sa kapwa mo. Yung sabi ni Jesus, no? So, sabi naman niya, you should practice the latter without neglecting the former. Ibig sabihin, i-practice mo yung practice mo yung justice, mercy, and faithfulness without neglecting yung tithes. Sinabi. So, yan. So, ayan yung ginagamit ng mga Kristiyano ngayon, mga pastor ng gusto ng tithes. Mahilig mag-tithes. Yan, mahilig mag-ano. Ginagawa lang tithe yung standard ba eh. Oo, hindi. Pero, sinasabi nila na, binanggit ni Jesus, mag-tithes ka. Ginagamit nilang card yun. Oo, ginagamit nila tong line na yun. Pero titignan natin, ba't nga ba nabanggit ni Jesus na without neglecting the former? So narinig lang nila yung neglecting the former, wag na yung without neglecting the former. Hindi na nila narinig yung justice, mercy, faithfulness. Okay lang, sige, ibang topic naman siguro yan. Pero ito yung narinig nila, yung pera. Yung no? Yung yan yung pinofocus lagi nila, without neglecting the former. Ibig sabihin, wag mo i-neglect ang tithes. Ganyan na mabango ang words na yan sa mga prosperity preacher. Parang yun lang yung iniisip po nila eh. Yung pera. Na makapagbigay sila, okay na. Balan. Okay na yan. Makapagbigay. Makatanggap lang sila. Okay na yan. Okay na yan. Kahit masama ka, basta magbigay ka.
Ganun, no? Di ba? Ganun yung sabi ni Jesus eh. Pero bakit nga ba? Nasagutin natin yun. Bakit sinabi ni Jesus na without neglecting the former? Kasi, tandaan natin, si Jesus, hindi pa namamatay o hindi pa niya binibigay ang buhay niya sa cross at this time. Oo. At nandiyan pa yung temple. May ano Diba? ba? Nandiyan pa yung temple. Ibig sabihin, the law, Old Testament law, still works. Ibig sabihin, yan yung kailangan sundin mo pa rin yung law. Yun po yung time na nagdadala pa po sila doon sa temple. Oo. Nandun nga sila nasa lugar. Nasa lugar nga sila ng temple. Nandun yung mga nandun sila sa Jerusalem. Ayan yung pinag-uusapan nila. So, ibig sabihin, sinasabi, huwag nyo i-neglect yung Old Testament. Dahil, pa yan, hindi pa obsolete ang Old Testament on that time. Hindi pa siya fulfilled. That time. Sabi nga ni Paul, fulfilled at that time. Pero nung binigay na ni Jesus ang buhay niya sa cross, and dumating na ang Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano, yan nagkaroon ng Pentecost, nagkaroon na ng bagong templo ang Panginoon. Nasa atin. Oo. Kaya nga sabi, meron na tayo new covenant. Para saan pa ba yung old covenant kung may new covenant? Parang kabubuan naman yun, di ba? Stick ka nagbibigay ng new kung gagamitin mo pa rin sa old. Hindi sana isang covenant lang. No? Diba? Parang kabubuan naman mag-isip yun. Kung ganun yung... Ini-disregard yung Oo. Pero yung new covenant kasi, it's a transformation of the old covenant. Kailangan maintindihan ng mga tao. Kaya ang haba ng teaching na to eh. Pagka nagturo tayo dito, isang buong topic, matagal to. Bigro mo, tithing nga lang, tagal na eh. Ilang oras na inabot na. Pero yung old covenant, finulfill ni Jesus, naging new covenant. So, ibig sabihin, yung essence ng old covenant, yung purpose ng old covenant, is nandun sa new covenant. Nagets mo? Hindi po mabubuo yung new covenant without the old. Hindi nila maintindihan yung new covenant nang wala yung old. Oo, kasi yung old covenant is the teacher going to Jesus Christ, which is ni-reveal ni Jesus Christ kung ano yung new covenant. So ngayon, if you're going to understand the new covenant, kailangan maintindihan mo yung old covenant. Hindi pwedeng new covenant lang basahin mo. Kasi mami-misinterpret mo, kaya nagkakaroon naman, kaya ang dami-daming doktrina na mali. Either old lang. Either old lang sila or either new lang. Kailangan, old covenant, i-translate mo into the new covenant. The old covenant, which is earthly things, new covenant, which is heavenly things. The heavenly things yung gusto niya. Hindi, yung old covenant, kaya binigay ang Old Testament sa atin. Yung covenant ng Old Testament, para maintindihan ng mga tao. Bakit? Kasi ang mga tao noon, they don't understand heavenly things. That time ba? Oo. Kaya parang simplified lang po muna siya. Kaya dumating si Jesus sa time na nagkakaroon na ng idea, ang mga Greek, nagkakaroon ng idea na may mga bagay na hindi nakikita, may mga bagay na ganito, ganyan. Kasi kung dadalhin po yung new covenant nung noon pa lang, parang di po nila ma-interpret kung ano ba yung nangyayari. Tama. Lesson. Hindi nila maiintindihan. Kaya di ba binabanggit minsan ni Jesus sa Bible, sinasabi ni Jesus, how can you understand heavenly things if you don't understand earthly things? Kung sa earthly things pa nga lang, hindi mo na maintindihan, paano pa kaya pag nagsalita siya on heavenly things? Kaya yung sinasabi ni Jesus. Kaya dati rin tataka ako, ba't sinasabi ni Jesus yun? Key kasi yun, that's the key. Na yung binibring ni Jesus sa new covenant, which is the revealed Old Testament, which is yung heavenly things. So ngayon, lahat ng galing sa Old Testament, kailangan matutunan natin ano yung transformation niya or ano yung talagang will ni Lord sa New Testament. Yan. So yun. So dahil naintindihan na natin yun, mas madali na natin maintindihan ng tithing.
So ngayon, itong verse na to, yung Matthew 23:23, it's not talking about that Jesus wanted the people, lahat ng tao, mag-tithes. Hindi niya tinuro yan eh. Kumbaga sinagot lang niya kasi yung, inano lang niya, no? Winarningan niya yung mga Pharisee and hypocrites. Sinabi niya, dapat simusunod kayo sa law, pero dapat hindi niyo nineneglect ang justice, mercy, and faithfulness. Paano ngayon masusuportahan yung ministry? Sabi ng ganyan. So, ang pagiging pastor, ayan, para sa sa lahat ng, depende pala yan sa, hindi naman para sa lahat. No? Depende yan kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ni Lord. No, hindi siya special position. May chosen one. May chosen one. No, kaya pag pastor ka, hindi ka chosen one. Ang chosen one si Jesus Christ. Tayo ay talagang servant ni Christ. No, may yung thinking kasi ng mga pastor, chosen one ako, so kailangan gawin ko to, gawin ko yan, ganyan. Pag hindi ko ginawa yan, wala nang gagawa niya. Kung hindi mo gawin ng isang bagay, sabi ni God, kahit bato pa kaya niyang pasalitain. sabi niya, so, wag kang maging parang bida-bida na. Ako lang makakagawa niyan. Kailangan maging sure ka kasi kailangan maging sure ka na pinapagawa talaga sa'yo ni Lord. Kasi kung hindi pinapagawa sa'yo ni Lord yan, tapos ginagawa mo, yun yung mahirap yun. Sobrang hirap nun, walang grace. Against the flow ka. Against the flow of God ka. Pag may pinapagawa sa'yo si Lord, alam mo paano ko naiintindihan kung paano, pag may pinapagawa si Lord sa'yo, it is light. Sabi ni Jesus, my burden is light. Sabi, magaan yung burden ni Jesus. Pag may pinapagawa sa'yo si Jesus, nandun siya eh. Ba't ka magwo-worry? Kaya ako, pagka may bagay akong nahihirapan ako, sabi, maliit mukhang hindi ito sa'yo. Usually, sa utak ko lang kasi ito eh. Pagka madali, ibig sabihin, okay Lord, nandito ka. Katulong ako eh. Yung may grace, may grace na yung imposible nangyayari. Kasi pero hindi naman dahil sa'yo. Ayun, ganun si God kumilos. Nasusurprise ka na lang na hindi mo na-expect. Wala. Diba, sinunod ko lang si Lord. Umayos na. Kaya blessed ka, kaya masaya ka parati kasi hindi ka nahihirapan. Mahirap yung mga persecution. For sure may persecution. Katulad nga, nape-persecute tayo, di ba? Persecute tayo ng mga kapwa nating kunwaring Kristiyano. Kapwa natin. Kunwari lang din ako. Mga nagsasabi Kristiyano sila, pero di nila naiintindihan. So, bakit kailangan mag-give up ang pagtatrabaho? Kung magpapastor ka. Hindi naman eh. Hindi mo kailangan mag-give up ng pagtatrabaho. Mangyayari sa iyo, magugutom ka. The worst, mangyayari sa iyo niyan, lolokohin mo yung mga tao para may pangpondo ka. Di ba? Ba't ka magiging burden sa ibang tao kung kaya mo naman tulungan sarili mo? Ano yung tanong yan? Tingin mo ba, pagmamahal ba yun na kumuha ng offering? Para sa sarili mo lang. Para sa sarili mo. Para sa pamilya mo. Kung matino ka katulad ni Paul, hindi mo, yes, may right nga ang mga tao, ang mga preacher, na tumanggap ng offering. Yung sabi ni Paul, pero hindi niya ginamit yung right na yun. Kasi alam niya, abuso yun. Yes, pwede ka tumanggap. Like, for example, binigyan ka ng pagkain. Why not? Pasalamat. Kasi natutuwa sila sa'yo. Gusto nila i-show yung pagmamahal nila sa'yo. Sige. Wala namang mali doon. Walang mali doon. Walang mali doon sa mga napasalamat. Pero ang mali, isasabihin mo sa kanila, kailangan mo. Kailangan ko ng kotse ngayon. Bigyan nyo ako ng merong loko-lokong pastor na gano'n eh, no? Hindi naman sa lahat. Kailangan daw niya ng eroplano. Magbigay naman yung mga tao. Kailangan ko ng kotse. Doon na pa mapasok yung answer eh. Kasi akala nga ng tao, siya yung chosen one. Kasi, na. May mga tao pa.
Ayun nga, ayaw nila mag-speak against sa kanilang pastor. Yun din sir, may mga topa na following lang talaga. Oh, Na diba? brainwash ng pastor. Sa lahat na connected, sa tithing. Sa tithing. Diba? Greed na yun eh. Apo. Greed na yan eh. Pagka naiintindihan mo talaga. Ang bagay na nakukuha mo na walang pagmamahal, binigay sa'yo, wala namang pagmamahal dun. Wala namang show of care. Parang obligation siya eh. Obligation siya eh. Tingin mo tama ba yun? Hindi na po mali yun. Ramdam mong Kahit obligation. nga mga wicked, inisip nila, mali yun. Hindi yan. Tayo pa kaya mga Kristiyano, di ba? Isipin ba natin na tama yun? Obligado ka. Brainwash talaga tayo mga Kristiyano pag ganyan na. Masyadong harsh yung mga words ko. Kasabi ko nga, yes, nagpo-pull out kasi tayo. Apo. Hindi mo naman pwedeng dahan-dahan yung pull. Sayang. Isusugarcoat pa eh. Iba sugarcoat mo ba? Kaya actually, kaya maganda no, ngayong panahon na to, hindi ako kasali sa grupo or kahit anong denomination. Kasi I think ito yung pinapagawa sa akin ni God eh, na mag-pull out ng mga bagay-bagay. Kasi isa yan sa mga task ko kay Lord, to pull out and to build, to uproot. Apo. To uproot, ang sabi no. Ganyan, isa yan sa mga task natin yan. So kaya kung na-offend kayo, kailangan nyo sigurong aralin nyo. No? Kung hindi kayo maniwala sa akin, sige, wala naman akong pakialam doon. Huwag kayo maniwala sa akin. Kasi word ko lang na naman to eh. Kausapin nyo si Lord. Kung Kristiyano ka, may relationship ka kay God eh. Diba? Kung Kristiyano ka, nakipag-usap sa'yo si God. Kung may relationship ka talaga kay God, kausapin mo si God and let God tell you. Ano yung katotohanan? Ako kasi, nag-warn lang ako. Nag-ano lang ako, tagapagsabi para may idea ka kung ano yung sa tanongin mo kay Lord. Nililinaw lang ba? Para may idea ka, para naman makarinig ka ng tamang mensahe. Wala naman kaming hinihingi. Wala naman tayong hinihingi, tama? Bibigay lang ng idea. Wala ka tayong kinikita dito eh. Nililinaw lang talaga. Nililinaw, conviction lang din natin na magsabi ng ganyan. Pero, tandaan natin, maniwala ka man o hindi, kung Kristiyano ka, tanungin mo na lang si Lord. Si Lord naman tatanungin mo. Hindi naman, may mawawala ba doon? Diba? Apo. Maano ba doon? Pero maging honest ka lang. Maging honest ka sa sarili mo. Maging honest ka. Basahin mo ulit yung Bible. Nandun naman yung sinasabi sa Bible. Hindi naman lahat ng nasa Bible ay mali eh. Hindi naman lahat ng sa Bible na manipulate na eh. Apo. May mga truths pa rin na makukuha tayo sa Bible. At madami, hindi lang konti. Madami tayong truths na makukuha sa Bible. No? Pero maging honest tayo. Aralin natin maigi. Huwag lang yung makinig ka lang sa pastor mo na yun na yun. Forever, na feeling niya chosen one siya. Diba? Ang sama ako. Ang sama ako na siguro sa inyo. Feeling nyo, chosen one kayo. Kaya ganyan. Hindi tayo chosen one, guys. Kahit sino pwede pong mag-seek ng kahit truth. sino pwede magpastor. Basta sinabi ni Lord, magpastor ka, magpastor. Kahit sino, for example, meron kayong mga Kristiyano, no? Meron kayong na lead sa salvation na isang community. Sino magiging pastor nun? Tingin mo yung pastor mo pupunta doon sa community na yon? No, Hindi. Ikaw magpapastor nun. Kasi ikaw naka-lead eh. Ikaw yung pumupunta eh. Ikaw yung nandun sa lugar eh. Tingin mo, papapuntahin mo pa yung mga tao sa simbahan nyo. Para lang may yung commission? Ano yung networking? Networking lang. Networking. Pastor, may ako dito. Dinala ko dito. Dinala mo lang eh. Yung mga dinala ko. Eh pa yung mali dun eh. Hindi mo talaga gusto i-share yung knowledge mo eh. Ang target mo lang talaga, bumuo ng community. Hindi para magising talaga sila. Oo. Ang ang
problem kasi kaya nahihirapan yung ibang mag-preach. Mag-preach na. Kasi nga may pastor na nagsuspoon feed sa kanila ng gatas lang. Opo. Gatas, puro gatas. Ano ba yung gatas na sa Bible is yung faithfulness, water baptism, about faith, about water baptism, about ganyan. Mga mabababaw na turo. Pero once na ikaw mismo inayos mo yung relasyon mo sa Panginoon, hinayaan mo si God the Holy Spirit na i-guide ka, turuan ka, kasi ang teacher natin si Holy Spirit Hindi naman mga pastor. Mga pastor, guide lang yan sa umpisa Pero once na realize mo na, may sarili akong relasyon sa Panginoon. I can grow. The Holy Spirit. Pero maging totoo nga lang tayo sa sarili. Kasi pagka niloloko mo lang yung sarili mo, for example, meron ka agenda, gusto ko yumaman. Kaya papastor ako kasi madali lang Hindi ka lang kailangan magtrabaho. Uy, laki ng pera dito. Every Sunday, kumukumpra ka lang na-build naman na yung congregation Andiyan meron ka ng income na tuloy-tuloy, weekly. Meron pa nga akong kilala dyan talagang sobrang laki ng tithes ng buong church Tapos may percentage siya doon. Grabe. So, mo. Sige nga. Ano ba yung tawag dito? Business partners. Oo, business partners na May 10% siya sa kita ng may church. May hati. Oo. Umaabot ng 2 million ang income niya. Opo. Kaya yumayaman ng mga pastor may bagong kotse, I'm not talking about everyone kasi meron namang mga churches diyan. May mga alam na maliliit lang. Hindi naman umaabot ng ganun. Pero wag na kayo magsimula na maging ganun pa, palakihin niyo, maging katulad pa kayo nung sasabihin niyo tinatakwil. Oo. Masisira business ko tinatakwil mo yan. Di ba? Wag na sila lumaki pa na maging katulad na maging ganid sa pera. So, okay yan, natin. Kailangan natin aralin maigi. Kailangan mong So, isa pang question kasi isa pa lang nasasagot natin. Total. Masyado tayong nawawala sa So, sa mga pastor dyan at mga huwag kayo masyadong magalit sa akin. Relate ko lang. Kung ayaw nyo po maniwala, okay lang po. Tanungin nyo na lang si God. Si God naman nagtuturo niyan. Nasagot lang galing libro. So yan, sabi nga question na yon. Still binding ba daw ang tithing sa mga Christians? So of course, ang sagot doon, hindi na. Kasi ang tithing is part ng Mosaic temple law. Temple law yan, it's a system set up for Israel to support the Levitical priesthood and to support the temple and the Levites. Yan yung tithing. So kaya medyo nasagot na natin 'to So basahin ko na lang yung verse Galatians 3 verse 24 to 25. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So sinabi doon, yung Old Testament law, guardian daw yan. Sa ibang translation, sabi school teacher. Pero sabi, now the faith is now that this faith has come, may faith na tayo, nandiyan na si Jesus Christ, we no longer are under the guardian, which is the Old Testament law. So ano ibig sabihin, ng binding pa ba o hindi? Hindi na. Hindi na ba? Sa tithing is part of the Mosaic law. Sa Israel, Old Covenant, Israel law. Kaya binigay yung rule na yan para ma-make sure na merong support ang mga
walang trabaho. Like the Levites, walang pinagkakakitaan na trabaho, no? Pinagkakakitaan. The Levites, the widows, the fatherless, the foreigners. Yan, dyan mapupunta yung tithing. Diba? So, napaka-clear ng binanggit ni Paul. So, ngayon, pag binasa mo ito, under pa ba tayo ng tithing? No. Hindi no. Kasi nga, the law was our guardian until Christ came. Dumating si Christ, nagkaroon tayo ng faith. Ngayon, may faith. The faith has come. Christ has come. We no longer under a guardian. No? Paul na mismo yun. Nakisulat ng ng galing. Galatians 3 verse 24 to 25. Kasi, ina-accuse nila ako hindi ako nagbabasa ng Bible. Porket hindi mo ba binasa yung word per word, hindi na... Lagi sila nanghihingi ng verse. Hindi na galing sa Bible, di ba? Ano ba naman guys, mga hindi nyo nare-realize yung mga binabanggit ko nasa Bible halos lahat nasa Bible. Di ba? Ang natin. So, explain natin itong maigi. Yung Old Testament, it just sabi school teacher siya or guardian. Gina-guard siya. Pinoprotektahan niya yung Israel. Or sabi natin yung school teacher, tinuturuan niya yung Israel papunta sa faith, which is si Jesus Christ. So, gina-guard niya. So, kaya yung madami tayong hindi maintindihan sa Old Testament because it is a lesson to learn. Alam mo yung object lesson? Paano ang object lesson ba? Object lesson. For example, meron kami sa object na gagamitin mo para maintindihan ng mga tao yung pinaka-lesson. Nagbibigay po ng reference or example? Oo, sample, reference. Para mas maintindihan ba? Oo, may object na talagang na ihalin tulad. Halin tulad. Okay. Ganun ang Old Testament. Katulad nun, tinrain sila mag-tithes. No? Tinrain sila mag-tithing. Ibig sabihin, nasa utak nila na every time nakikita ako, I would think about the people that doesn't have support. Di ba? So, every time na mag-harvest ako, I will think about people that doesn't have a harvest. Ganun kabait si Lord. Yung buong nation niya taken care of. No, lahat ng nangangailangan. Hindi niya sinasabi na yung mga tamad. Hindi naman mga tamad ang Levites. Hindi naman mga tamad ang fatherless. Hindi naman mga tamad ang widows, pati foreigners. It's just that pagka nandun sila sa time na yon, wala silang trabaho. Mga babae, hindi naman nagtatrabaho sa fields. Hindi pa pinagtatrabaho. Tandaan natin, agriculture ang buhay noon. Hindi naman ito accounting or hindi naman ito engineering. Secretary. Hindi naman ito graphic designer. Di ba? Ang noon is agriculture lang. Talagang agriculture, talagang physical work. Physical work lang po lahat. Oo, physical work. Di ba? Well, fatherless, mga bata. Paano mo tatrabaho ang mga bata? Kung wala, kaya tatay yung inaasahan mag-provide Yung foreigners, paano magtatrabaho yung foreigners? Galing sa labas yan, walang kakilala yan, walang lupa yan. Paano sila magtatanim? Pagtatanimin ba sila nung may-ari ng lupa? Ganyan Mga Levites. Mga Levites kasi, wala silang lupa. Walang inheritance talaga. Walang inheritance. Ang inheritance nila is lupa. Kasi ang Israel, nagjujubilation yan. Jubilee. Ano ba yun, sir? Year of Jubilee. Lahat ng lupa, after 50 years, every 50 years, nag-reset yung lupa. Ownership. Ownership. Meron kasi yung mga lupa na naka-designate sa per tribe. Per tribe. Tapos, pag every 50 years, yung mga binenta mong lupa, babalik sa pamilya mo. Lagi po yun. Galing, di ba? May reset button. Ganon kagaling si Lord. Mag-isip ng
sistema. Walang mahirap. Kaya walang mahirap sa mga Israelites. That time po, Oo. Kasi for example, nabenta mo to. nawalan ka ng ano. Nawalan ka ng lupa sa generation mo. Babalik. Pero hindi dapat yun maapektuhan yung anak mo. Babalik po. Babalik yun. Ganda ng logic po nun. No? Kaya yung inheritance, yung law ng inheritance, Apo. tithes ng inheritance, dun manggagaling yun. So kaya yung mga nakuha na inheritance ng iba't ibang binibigay nila, 10% nun binibigay sa Binibigay Levites. sa Levite. Do yun yung inheritance nila. Yung 10% po Oo. na. Paano may apply ngayon yun? Di ba? Paano may apply yun? Nagjo-jubilate ba ngayon? Hindi No, naman eh. Hindi naman. Di ba? Nag-harvest ka ba? Hindi naman. Hindi na. Di ba? Di ba gets ang tao yun eh. Apo. It's so, hindi magets ng mga Kristiyanong nakautak nila 10%. Pagka nagbigay ako ng tithes, the floodgates of heaven will open. Kasama ka ba dun? Israel ka ba? Israelite ka ba? Sabihin natin na yun nga tamang sabihin natin yun nga yung message na sinabi doon na hindi minamnipulate ang Malakay 3. Sabihin natin yun nga yun, no? Kumari, una-una kasama ka ba sa Israel? Diba? Israelite ka ba? Apo. Diba? Hindi ka naman Israelite eh. Ba't feeling mo kinakausap ka ni God doon? Directly kausap niya yung mga tao. Hindi naman yan hindi naman sinabi for all time. This is my Habang law. buhay. Habang buhay. Ito na. Lahat kayong naniniwala. Diba? Wala naman nakastate na. Kasama ka ba doon? Ang feeling mo ikaw lagi sentro ng topic eh. Ano yung mali? Diba? Na context itself, matatawa ka, diba? Para pagka real talk eh, ni-real talk. Ni-real talk mo eh. Oo nga naman. Bida-bida ka ha. Feeling mo sa'yo lahat ang blessing ha. Chosen one eh. Oo, chosen one eh. Chosen one. Talaga eh. Diba? Kung titignan mo, hindi ganun. Diba? Hindi ganun. Ang nun, ang una-una kausap ni God dun is yung mga pare, mga priest lang. Priest ka ba? Hindi. Yung promise na yun para sa mga Levites. On that time. So, ngayon, Levitical nga tayo, priesthood nga tayo nga priesthood. Kasi may bawat temple nandito na. Kaya, priest ka. Pero, hindi ibig sabihin nun, sa iyo yung tithes. Kasi, it's not applicable. Hindi porket preacher sa'yo nila. Oo. Na ano. Sige nga, saan ka makakita ng verse na sinabi sabihin natin, gawin natin tamang term, no? Overseer ng church ay dapat tumatanggap ng tithes. Okay, sabihin natin, mga pastor ng church tumatanggap ng tithes. Kailan tumanggap si Pastor James sa Bible? Si James kasi pastor yun. Si James. Kailan tumanggap si Pastor Timothy? Kailan tumanggap si Paul? Sabihin natin tithes. Tithes. Sabihin natin tithes, hindi offering. Kailan tumanggap yung mga doon? Si Peter. Sabihin natin si Peter, hindi mo man siya nagpastor ata eh. Diba? Kailan sila tumanggap? Wala. Si Paul nga sinabi niya, hindi ako tumatanggap katulad ng mga super apostle dyan. Super apostle. Tawag pang-asar niya sa mga super apostle. False prophet, super apostle. Tayo naman tawag yan, chosen one. Chosen one. Mga chosen one. Mga chosen one dyan. Mga matrix dyan. No-open yung mga chosen one. Di ba na-gets natin? Kasi si Paul ka, nangaasar. Bawal daw sabihin. Bawal mang asar, masama yan. Real talk lang. Masama yan. Si John the Baptist nga, nangasar, sinabi niya, you brood of vipers, sinabi niya dun sa mga pariseo. You brood of vipers. Alam mo sa Tagalog nun? Ha? Ay, mga nun. Ulupong. Mga ulupong kayo. Kayo. Diba? Oo. Tingnan mo, hindi. Kung nakakaano naman talaga eh. Oo, yun talaga. Real talk lang. Real talk, diba? May mga chosen one dito eh. Nagagalit yung mga chosen nun.
Siguro yung next time na natin to, ano yun, no, yung madami pa tayong pwedeng i-topic. Pero siguro mag-focus muna tayo sa tithing kasi habang topic na nito at I really wanted na marinig naman. Walang nagpipreach kasi nito. Sa tithing po, sir. Kasi lahat ng pastor umaasa sa tithing. Ba't mo i-reveal ko? Baka mawala. Pero may mga nagpipreach, hindi lang sila vocal. Hindi sila vocal. Hindi naman lahat na ano. Okay, I encourage you kapag nag-preach kayo, huwag kayong matakot. Sabi, meron nga ako nakita, nag-share ng isang yung post natin sa Team Ligtas. Tapos ang kinoment sa tapang mo ang tapang mo mag-share. Kasi diba, para sa kanila, para ano yun taboo or nire-reveal mo yung natatakot sila diba? Kalokohan ng yung maling sistema. So ngayon, I hope ito ay hindi ito para ma-stumble kayo, mawala yung faith nyo. Pero we're actually I'm actually teaching this para ma-set free kayo. Sabihin natin, paano yun pagka hindi ako nag-tithes, hindi na ako mabe-bless. Ganyan. No, God still blesses people. Lahat ng tao, binibless niya. Kahit nga yung masama, nakaka-receive ng ulan Di ba? Kahit nga yung masama, nakaka-receive ng ulan, nakaka-receive ng araw, bawat tao, binibless niya. Lalo na yung mga anak niya. Lahat ng naniniwala sa kanya. Di ba? God will bless you, but not in fraud or scam. Ito yung tithing na to, para sa akin, scam talaga yan. Hindi ko alam kung sino nagsimula niya noon Tithing na. Hindi ko alam sino nagsimula ng tithing sa New Testament. Kasi in the early church, walang tithing. In the early church, walang tithing. Hindi ko alam kung sino nagsimula niyan. I think it came from Western Church. Western Church na... Okay, tayo magandang idea sa Old Covenant. May nagsabi, tawag dito. Ano daw siya? Apostle of Prosperity Preaching. Ay nagpe-preach dati yun sa dating kung pinagtatrabahuan. Baka siya siguro nagsimula dapat kidlatan na gagalit yun. Tawa na. Maging kung ano pa masabi natin. Sige, so maraming salamat and God bless.